Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video o balita posted by SMNI News tungkol sa pagbagsak net satisfaction rating ng Pangulo for the first quarter of 2026 sa isang non-commissioned survey na ginawa ng SWS. Negative 15%. Pakinggan natin ito. Saad ng survey ratings ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng mga isyu sa ekonomiya at mataas na gastusin ng mga Pilipino sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ito ay batay sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS. Si MJ Mondehar sa report. Bagsak na survey score ang sumalubong sa Administrasyong Marcos sa pagtatapos ng unang kwarta ng taong 2026. Ito matapos umadsad sa bagong personal record low na negative 15 ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Batay ito sa pinakahuling social weather report na isinagawa ng Social Weather Stations o SWS sa kanilang nationwide survey noong Marso. Ayon sa SWS, malaki ang ibinaba ng survey ratings ng Pangulo kumpara sa negative 3 net satisfaction rating na naitala noong November 2025 survey. Dahil dito, opisyal lang kinategorya ng SWS ang grado ng Pangulo bilang poor o mababa. Sa kabuuang survey, 33% lamang ng adult Filipinos ang nagsabing sila'y satisfied o nasisiyahan sa pagganap sa tungkulin ng Pangulo. 18% naman ang undecided o hindi tiyak. Habang sumipa naman sa 49% ang dissatisfied o hindi nasisiyahan sa kanyang performance. Batay rin sa survey, nakapagtala ng malaking pagbaba ang net satisfaction rating ni PBBM sa lahat ng rehiyon sa bansa. Pinakamatindi ang naitalang negatibong marka ng publiko sa Mindanao at Metro Manila. Sa Mindanao, dumostos ng 11 points ang satisfaction ratings ng Pangulo, patungong negative 14. Mula ito sa negative 29 na survey score noong November 2025. Sa Metro Manila naman, lumagapak pa ito sa negative 31 mula sa dating negative 17 satisfaction rating. Habang ang Balance Luzon ang natitirang rehiyon na may positibo ngunit mababang marka. Bumagsak ito ng 11 points patungong neutral positive 2 mula sa moderate positive 13 na survey score. Sa Visayas naman mula sa neutral positive 2 na net satisfaction rating ay bumaba ito ng 17 points kaya naging negative 15 na ito ngayon. Isinagawa ang SWS survey noong March 24 hanggang 31. Ito ang mga panahong ramdam ng mga Pilipino, ang mataas na presyo ng petrolyo, mga transport strike at ang pangamba ng epekto ng tensyon sa Middle East sa ekonomiya. Ang first quarter survey ng SWS ay ginawa sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,500 respondents sa buong bansa. Nilinaw naman ng SWS na ang survey ay non-commissioned o hindi binayaran ng sinumang politiko at isinagawa bilang bahagi ng kanilang public service. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Yun. So, gusto kong i-connect itong survey na ito, SWS, non-commission, walang nagbayad, public service lang ito, doon sa, siguro, 2 weeks ago. May lumabas na survey ng RP Mission Development Incorporated na pinakamataas ang satisfaction rating ni Pangulong Marcos among the top 5 government officials. Hindi ako naniniwala doon. It has no credibility at all yung RP Mission Development Incorporated. Ito ang tunay na survey. 4 ang survey groups na binabantayan ko na pinapaniwalaan ko. SWS, sila yung pinaka matagal na sa larangan ng survey. More on public service sa kanila, quality of life ng Pilipinos ang gusto nilang ma-achieve, kaya nagso-survey sila ng ganito. So SWS, Pulse Asia, Publicos Asia at saka WR Numero. Ito po ang ating bantayan. All others, Okta, RP Mission Development, Tangery at kung ano pa, wala akong tiwala. So very poor na ang kanyang negative 15. Pasadsad na ng pasadsad ang kanyang rating. So ano yung dati niyang is dati, sandali sinulat ko.
Nung December of 2025, -3 ang kanyang net satisfaction rating. Ngayon is -15. Ang laki ng pagbaba, no? Ilan yon? 12% negative pagbaba. And then, all regions, bumababa siya. Ang teritoryo lang ng Pangulo is Balance Luzon. Kasi, nandyan yung mga supporters niya, Marcos loyalists. Kaya lang, bumaba pa rin. Dati, yan yun, positive 13 ang kanyang net satisfaction rating. Ngayon, positive 2 na lang. Kakaunti na lang na iwan. And then all the rest region, lalo na sa Mindanao, negative 40% na. Kaya, kailan ba yon? The other day ba yon? Yung opening ng palarong pambansa sa Agusan del Sur? Nagbigay ng video message ang Pangulo. Nako, sinigawan siya ng mga tao. Duterte! Duterte! Ganon na ka-unpopular ang Pangulo. Mindanao and Visayas. Isinusuka na siya. So, ano ngayon? Auntie Claire, pasok! Ano naman ang sabihin ni Auntie Claire kaya dito? Ay, we do not believe on those, basta, nagtratrabaho lang ang Pangulo. Masipag ang Pangulo. Hindi katulad ng iba dyan na biyahe lang ng biyahe. Oh, yan ang tanong. Bakit? Trabaho ng Pangulo, masipag kung masipag, bakit bumubulusok ang kanyang rating? Ibig sabihin, wala na, laos na, lame duck president na siya ngayon. So, lalo na itong latest issue na charter change, gusto nilang palawigin ang termino ng mga senador, congressman, kasama daw ang presidente. Lalong magagalit ang tambayan. At this was March. Kung i-compare mo ngayon, matatapos ng Mayo, yung presyo ng bilhin talagang mas lalo pang tumaas. Kasi itong March, nagsisimula pa lang yung krisis sa ekonomiya dahil sa giyera sa Middle East. Ngayon, ramdam natin yung epekto, sobrang taas ng mga presyo. Kaya good luck sa administrasyong ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Kalanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Ko diri sa ipatindog nga balay sa natabangan og yero. So mao na ni ang iyang balay nga pagaatupan karon. Og mao na ni ang yero nga nahatag natabang sa ilaha nga ilang pag-iatop. Karon man gid ni sa pagatop ang ginatabang nga yero, so makita nato nga natupan na gyud ang ilang gipatindog nga bag-ong balay. Kaya sa Ginoo, nakabalay na gid ko. Nagatag sa sin, tamas pud kaayo. Nakigloon man ko sa akong gintanan. Oo. So pila na ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong ginikanan? Sa akong kuan, paminaw mga 5 na gid ka tuig. 5 na gid ka tuig. So karon dako na ako nga pasalamat kay naamo nga nakatabang sa amo.
aron nga maka pabarog ko sa akong kaugaling mga balay aron di na ko makiloon sa akong ginikanan pangalan nga pamilyado na ko So naa na kay anak na anak ko anak karon isa. ay pinaagi ini ako sa inyong tabang sa mga akong pasalamat pod na katabang sa mua kay ang among pangorta igo ra gyud sa kaon. So wala na budget para sa iatop nga yero. So salamat kayo.